Alam nyo ba guys na malaking tulong din ang live streaming dito sa YouTube para kahit papano mabilis kayo makahakot ng watch hours, no? So para mabilis nyo din maabot yung requirements na watch hours dito sa monetization ng YouTube. Pero alam nyo ba guys na may ilan sa mga bagong content creators na gumagawa, sabihin natin ng hindi epektibong paraan, which is ito yung di-discuss natin para hindi nyo nagayahin. At yung iba naman guys, sa sobrang diskarte nila is madami silang nagagawa through live streaming. So hindi na natin papatagalin to guys at i-discuss ko sa inyo or ibabahagi ko sa inyo yung ilang insights ko. Bakit nga ba nagiging epektibo ang live streaming sa ibang content creators at bakit hindi naman sa mga baguhan? Okay? So una sa lahat guys, magsimula tayo dun sa mga content creators na nagla-live. For example, lagi silang nagla-live ng 2 to 3 hours every day, and eventually some of the live streamers nagla-live sila like travel vlogs, yung travel nila, and yung iba naman is yung nilalaro nila like for example, Mobile Legends, PUBG. So yung iba guys, yung ibang content creators sa sobrang talino nila guys is magla-live yan ng 5 hours maximum. And eventually after ma-upload ng live na yon is ida-download nila or sabihin natin mag-i-edit sila ng clips doon sa live na ginawa nila. So meaning na kapag live na sila, di ba, nakagawa pa sila ng long form videos, at pangatlo, pwede pa silang kumuha ng highlights doon sa nilalaro nila. So parang nga nangyayari guys, hitting 3 birds with 1 stone. So yung ibig sabihin guys, nag-live lang sila, yun lang ang ginawa nila, pero 3 yung na-produce nila na content. So doon sa live stream, doon sa shorts, which is yung highlights, and of course doon sa long form videos like strategy, paano ba gamitin yung ganitong technique sa game. So para sa akin guys, isang method yun para kahit papaano is magkaroon ka ng live, magkaroon ka ng shorts, and at the same time nakakapag-produce ka pa ng long form videos. DJMA, paano naman dun sa mga baguhan sa YouTube? Paano mo nasabi na hindi nila nagagawa ng tama or hindi nila na-take advantage yung live streaming picture ng YouTube? So ito guys ang mali ng iba, no? Magbigay tayo ng example. Si Rapi Tulfo at ikaw, parehas kayo nag-live. Tapos yung title ng live nyo is magluluto ako ng kare-kare ngayong hapon. Okay, so yun yung title nyo, magluluto kayo ng kare-kare ngayong hapon. Ikaw, no, napapansin mo, sabihin natin nakakailang oras ka na, yung views mo umaabot pa lang ng 7, 8 views, hindi man lang umabot ng 10 views, di ba? Pero pagdating kay Rapi Tulfo, wala pang isang minuto, naka 100,000 views agad. Diba? Pero pares lang kayo nag-live. Pares lang kayo ng title. Pares lang kayo ng ginawa. So yung ibig sabihin natin dito guys, si Rapi Tulfo nakapag-build up na siya ng audience bago niya ginawa yung live stream na yon. Pero ikaw dahil nagsisimula ka pa lang, wala pang pakialam sa iyo yung tao. Kahit anong gawin mo. Diba? So kahit magluto ka ikaw na yun, nagluto ng pinakamasarap na ulam, dahil nga bago ka pa lang sa YouTube, and at the same time, hindi ka pa nakaka-build up ng community, so wala pa talagang manonood sa iyo. So yung ibig ko sabihin dito guys, sa mga nagsisimula is sobrang hilig nila mag-live ng mga bagay na hindi naman talaga nakaka-interest. Or kumbaga, pagka dumaan ka dun sa live nila is mawawalan ka ng interest. Or sabihin natin, hindi mo kayang tumagal ng 10 to 30 seconds dun sa live nila. Diba? And most of them guys is namumulat dun sa tinatawag natin na silent live stream. So alam ko guys, yung iba sa inyo ginagawa niyo yan. So yung silent live stream is parang itututok lang nila yung camera nila sa isang side, and eventually may time na magpapakita sila and then naalis. So pabalik-balik lang, sisilipin kung may nanonood. Diba? Sisilip kung ilan yung viewers. Pagka walang viewers, alis. So yung ibig ko sabihin dito guys, no, ito yung mga nagiging sakit na mga baguhan dito sa YouTube na dahil narinig nila na mabilis makahakot ng watch hour sa live streaming is hindi nila ginagawa ng tama or hindi naman sila nag-e-effort doon sa live. So para sa akin guys, kung magla-live kayo, make sure na meron kayong topic. Okay? So dapat is talagang alam niyo yun, meron kayong communication sa viewers nyo kasi baka mamaya may dumadaan doon sa live nyo. Tapos kinausap nyo, biglang nagustuhan yung way kung paano ka magluto or kung ano man yung ginagawa mo dun sa live. Yung ibig ko sabihin dito guys, lahat naman tayo nagsisimula sa zero Diba? Yung pa isa-isang dumadaan sa live nyo, pag naipon yan, pwedeng umabot ka ng 100, 200 views, 1,000 views. So hindi mo namamalayan, ganun mo lang mabilis maabot yung watch hours requirement ng YouTube.
Di ba? Itong vlog na to guys is gagawin kong maiksi lang siya. Ang gusto ko lang iparating sa inyo is that yung live streaming sa YouTube guys, isang way yon para kahit papano mabilis nyong maabot yung requirements ng YouTube, especially sa watch hours. Lalo na yung mga hindi naman nakapokus sa shorts views. Di ba kasi alam naman natin na yung unang requirement is 1,000 subscribers and then yung pangalawa dapat maabot mo yung 4,000 watch hours. Kung hindi ka nakapokus sa long form videos, yung kailangan mong ma-reach is yung 10 million public shorts views. Di ba? Within 90 days. So para sa akin guys, mas madali maabot yung watch hours kasi sobrang daming opportunity para ma-reach mo yon through long form videos at live streaming. Di ba? Kaya ako sa inyo guys, kung bago ka dito sa YouTube at may mga nagsasabi sa iyo na mag-silent live stream ka para kahit papano makahakot ka ng watch hours, no? Kung ako sa inyo guys, i-ignore nyo, huwag nyong gagayahin, di ba? Kung alam nyo sa sarili nyo na walang nangyayari dun sa channel nung nagbibigay ng advice sa inyo, so bakit nyo susundin? Kung miski nga siya, hirap na hirap siyang umangat sa YouTube, so bakit mo gagayahin yung advice niya sa iyo? So yung ibig sabihin ko lang dito guys, dapat bilang bago dito sa YouTube, maging madiskarte kayo, maging matalino kayo dun sa mga advice na i-absorb nyo. Kasi hindi naman lahat ng advice magiging effective sa inyo. Yung iba dyan, ikakapahamak pa ng channel mo, katulad nung na-mention natin. Diba? Ang mahalaga dito sa YouTube guys, makapag-build up kayo ng audience, makapag-build up kayo ng community para kahit papano dun sa mga uploads nyo. Hindi na kayo mahihirapan humakot ng views, ng watch hours. Diba? So, alam ko yung iba sa inyo, hirap na hirap kayo sa inyong mga channels. Like yung iba magtatanong na DJMA, baka pwede mo naman akong tulungan sa subscribers. Anong may tutulong ko? Diba? Kakausapin kita, i-comport kita. Hindi ganun gumagana ang YouTube guys. Kailangan nyong ma-realize habang maaga pa na walang ibang tutulong sa inyo, kundi sarili nyo lang. At itong video na to guys, another example to kung nakaabot ka sa part ng video ko na ito, meaning is naging interested ka sa topic natin, especially sa live streaming dito sa YouTube. At kung mapapansin nyo guys, wala na namang edit. Diba itong video na ito? So kumbaga dire-diretso lang yung explanation natin sa mga insights natin regarding sa live streaming dito sa YouTube. Diba? So hindi nyo pwede sabihin sa akin na DJ, hindi ako makapagsimula ng channel ko. DJ, hirap na hirap ako ma-monetize kasi hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong mag-isip ng niche, wala akong high-tech na gadgets like camera or cellphone. So guys, para sa akin, gas-gas na yung mga ganong dahilan Kasi dito sa YouTube guys, kung gusto nyo magagawa nyo ng paraan yan. And madalas kasi ng mga bago dito sa YouTube is nahihirapan sila. Ako naman guys, nahirapan din ako ng una. Pero ang akin lang is, forget nahirapan kayo, mawawala na kayo ng tiwala sa sarili nyo na parang aasa na lang kayo sa ibang tao para umangat kayo dito sa YouTube. Actually guys, hindi ganun Diba? Sa inyo magsisimula yung tunay na pag-angat ng channel nyo. Kung paano nyo gagawin yung tamang proseso. It's either sa paggawa ng long form videos, sa pag-upload ng shorts, and of course yung paggawa ng live stream. Yung live stream guys, pag nagawa nyo ng tama yan, at na-adapt nyo yung technique na sinabi ko sa inyo, like for example, nag-live ka, and then dun sa live na yon i-edit mo siya into long form videos, at dun sa long form videos na yon kukuha ka ng mga highlights, which is pwede mo siyang i-apply sa shorts. Diba? So hindi siya time consuming kasi nga nag-live stream ka ng 4 to 5 hours and then dun sa 4 to 5 hours na yon marami ka nang nagawa. So dahil madami kang nagawa, nakapag-edit ka na ng video for long form videos, nakapaggawa ka na ng shorts, so ang nangyari, 3 content agad yung na-produce mo. So nakadepende na yan sa'yo kung anong araw mo i-upload yung long form videos at shorts. So pwede mo naman i-upload ng sabay. Diba? Ang sa akin lang guys, ang aking huling advice sa mga baguhan na content creators dito na itigil nyo na yung silent live stream dahil hindi rin siya maganda sa inyong channel. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga channel is umaabot ng 1,000 videos, 2,000 videos, tapos ang pinakamataas na views nila hindi pa yata umaabot ng mga 10,000 views. Minsan worse, yung iba 5,000 views lang. Pero yung videos nila nasa mga 2,000 views. So meaning guys, nag-focus sila dun sa quantity or doon sa bilang kaysa doon sa kalidad or quality ng mga videos, which alam naman natin na sa YouTube or sa social media mas better ang quality sa quantity. Diba? Mas better ang kalidad ng videos, kalidad ng live kaysa sa quantity or bilang ng mga videos natin. Kaya para sa akin guys, yun ang wag na wag niyong kakalimutan. And kung nakaabot ka sa part ng video na to, alam ko guys, medyo nabubulol-bulol pa tayo kasi wala na naman tayong editing. At gusto ko lang ipamulat yung ating
observation now, no, sa mga kaibigan natin na laging nagsasabi na DJ hindi kami makapagsimula sa YouTube channel kasi wala akong skill sa editing, guys. Diyan kayo nagkakamali. Kung gusto niyo mag-vlog, pwede po kayong mag-vlog. Hindi niyo kailangan maging sobrang galing sa editing or ma-master niyo yung editing para kahit papano may manood sa inyo. Hindi, guys, itong video na to, isang example to na kahit walang editing yung mga vlogs niyo, kung talagang interesado yung mga magiging subscribers or viewers niyo sa inyong explanation, is tatapusin talaga nila yung mga videos niyo. Okay? So, yun lang naman, guys. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo and sana nakatulong itong vlog na ito dun sa mga kaibigan natin na naghahanap ng kasagutan dun sa katanungan nila about sa live streaming feature ng YouTube na kung saan makakatulong sa inyo para makahakot kayo ng watch hours for your monetization requirements. So, yun lang, guys. Maraming salamat.